What's up YouTube? So habang tayo naghihintay sa ano guys, naubusan kasi tayo ng ano no, sealant no. So nagpatakbo tayo ng ano, sealant. So usapan pa natin yung may-ari na magbili ng sealant dahil naubusan tayo. So meron lang akong i-share like ito yung mga components ng timing belt no. Ito yung idle pulley at saka ang pinaka-importante dito is ito yung timing belt tensioner. So whatever you have guys, please like this timing belt tensioner. If it happens na wala kayong timing belt tensioner and balak nyo kung ibalik ito, whenever you change the timing belt, please do not put this back on or do not reuse the belt tensioner dahil once na maging weak ang response ng kanyang spring loaded kasi ito na belt tensioner, spring loaded. Once na maging weak ang ano nito, spring nito sa loob, like meron din kasing tinatawag na lifespan no? So once na magpalit kayo ng timing belt kit, isahin nyo na yung bibilhin nyo na yung kit, timing belt kit talaga, wherein kasama na dito yung idle pulley at saka yung timing belt tensioner. Papakita ko sa inyo yung bagong timing belt tensioner. Ito yan siya. I don't care about the brand, hindi naman ako binabayaran itong brand na ito, pero maganda to na brand. And then ito yun siya, ito yung bagong idle pulley. And then ito yung kanyang new timing belt tensioner. So kung if ever na magpalit kayo ng belt, as I mentioned a while ago, if ever na magpalit kayo ng belt, huwag nyo pong ibalik yung kanyang lumang belt tensioner dahil ang cost po niyan, pag nangyari na ibalik nyo yung belt tensioner and then ito may lifespan din ito, ang mangyayari is magja-jump during high speed revolution. May tendency po ito na magja-jump, so hindi niya kaagad ma-pick up slack yung kanyang belt kasi nga yung kanyang spring, ito nga medyo weak na nga ito, weak na yung spring niya, kaya natin pinalitan na din, weak na yung spring. So pagka mag-weakening yung spring niya, ang tendency is magja-jump yung belt no, like 1 2. So pakita ko sa inyo kung alin dito kung magja-jump, just in case na yung kanyang belt na inano nyo. So ito yung teeth no ng kanyang belt. So ito nakaganyan siya. So itong belt na ito, belt tensioner, ito yung nag-pick up slack na has to make sure that the belt is in load talaga. So naka-load siya like tight, okay, para hindi siya mag-jump. And then if ever nawala kayong bagong new timing belt tensioner, then mabuti pa wag na lang yung palitan buo kasi sasayang lang din kaya ng pera pagka pinalitan nyo tapos yung ibalik niyo yung lumang belt tensioner no. Do not reuse. Once you pull out the timing
you do not reuse the old belt tensioner dahil inside here spring loaded and the spring has also a lifespan, and whenever lifespan end, then that will starting the collapse of the timing belt and it doesn't pick up slack anymore. So the function of this one is to pick up slack and keep the belt on tension, no? More pressure or tension in the belt. So like this one here, very weak. So ikukumpara po natin siya sa bago is hindi po siya basta-basta, no? Hindi po siya basta-basta mga tawag nito. Like see this, hindi siya basta-basta ma-press. So wag kayong magbalik ng lumang belt tensioner. Okay, so yun lang po ang paalala, guys. As you can see, meron na ding scores yung kanyang roller. Meron ng scoring yung roller at saka hindi naman ito maganda. So yan lang po, guys. And then before kayo magbalik ng siguraduhin naka-home ito siya. Ituturo ko sa inyo dito. Kailangan po na dito siya nakalagay, like this one here. Meron siyang dowel na nakaganyan siya, naka-home. Yan po ang titingnan talaga ninyo. Kasi po pagka hindi siya naka-home, nagkamali kayo na hindi siya naka-home, maaari pong hindi siya maglalak o hindi siya mag-create ng tension. And then what happens is pagka na off timing siya, whether or not tama yung kanyang piston head at saka valve dito sa loob, okay, injector valve sa loob, magkatama, and then malaki pong problema at saka malaking gastos po pagka mga ganyan. Either re-engine o overhaul po ang mangyayari sa inyo dyan pagka nagkamali kayo ng paglagay ng timing. Ano po ang pinaka-worst scenario. Ang mga timing belt, guys, ang mga timing belt driven na mga sasakyan, ano po ito, serviceable like every 10 years or every 90,000 kilometers. Whether you like it or not, kailangan nyo pong magpalit ng timing belt like every 90,000 kilometers. Otherwise malaki po ang posibilidad na bibigay ang timing belt dahil ang timing belt po ay guma lang ito, rubber lang ito kasi. So but it's not ordinary rubber talaga. It's talagang ang mga components po nito is very tough rubber po ang nito, nakadesinyo itong mga timing belt na ito. Like I said, every 10 years, like pag nagpalit na tayo ng timing belt, so you have to count like 10 years more or less, then you gonna change it again. Kasi po yan po ang kanyang nasa lifespan tinatawag timing belt. Whether or not 10 years, 9 years, mas maganda before 10 years baliin nyo magpalit ng timing belt para hindi po maputol yung kanya, para hindi po kayo maputulan, saka mag-aberya po kayo sa daan. So sakaling maputulan kayo ng timing belt, so hindi maganda. Yeah, so yan guys, and then ano pa ba pag-usapan natin? So yeah, change timing belt,
every 10 years or every 90,000 kilometers more or less. Thank you.